VP Sara, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho sa kanyang Office Vice of the President. Ayan o, may bagong bukas na lang po sila na libre sakay sa Tacloban. Kabubukas lang po nito. Ito ba yung ini-impeach nila na tapos tuloy-tuloy pa rin ang trabaho? Samantala yung iba dyan, busy sa mga pansariling interes lamang na mapaalis VP Sara Duterte. Pero tingnan nyo si VP Sara Duterte. Kahit po ginikipit nila, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Ito bagong bukas po ito ng mga libreng sakay ng mga bus doon sa Tacloban. Ayon dito sa post ng Office of the Vice President of the Philippines, ang sabi nila dito, OVP libreng sakay sa Tacloban, umaarangkada na. So ibig sabihin, umaarangkada na po ang libreng sakay sa Office of the Vice President doon sa Tacloban. May libreng sakay na po. Ang sabi nila dito, opisyal nang binuksan ngayong araw, June 9, 2025, ang libreng sakay ng Office of the Vice President OVP para sa pampublikong pasayro sa Tacloban City. O kita mo mga kababayan, yan ba ang sinasabi nila na wala daw ginagawa si VP Sara Duterte? Ini-impeach na nila pero tingnan nyo, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Pero sila, inuubos nila ang oras dyan sa puro imbestiga at saka sa impeachment na yan na wala namang kabuluhan, na wala namang saysayan at wala pong pakinabang ang taong bayan dyan sa impeachment na yan. Sabi pa dito, mula nang inilunsad ang programa noong August 3, 2022, mayroon ng 9 na OVP libreng sakay buses na nagbibigay ng serbisyo sa Metro Manila, Naik, Cavite, Cebu, Bacolod, Davao at Tacloban. O di ba? Napakaliit lang po ang budget ng Vice President, pero tingnan nyo, nakakagawa pa siya ng mga project na libre pa po talaga, libreng sakay. Paano na kaya kung malaking budget ang hawak ni VP Sara Duterte, mas lalo pong makikinabang o mas marami pa pong makikinabang ng mga taong bayan dahil dyan sa libreng sakay na programa ni VP Sara Duterte, dahil kakalat po yan sa buong Pilipinas. Kung malaki lang sana ang kanyang budget, kaso lang ginigipit ng mga kalaban niya, niliitan yung budget niya. Paano yan kakalat sa buong Pilipinas yung programa ni Vice President Sara Duterte kung ginigipit naman nila? Yung ginagawa ni VP Sara Duterte para po yan sa taong bayan, yung mga mahirap, lalong-lalo na po talaga yung mga hirap sa pamasahe sa araw-araw, kung paano po i-budget, pagkasyahin yung pamasahe sa araw-araw. Napakalaking bagay po ito. Layunin ng OVP na mas makapagbigay ng mas madali, libre at accessible na biyahe para sa ating mga Filipinong commuters. O di ba? Ayan o, ini-impeach nila ang VP o Vice President, pero tingnan nyo, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho ng kanyang opisina. Ayan o. Ayan. Samantala yung iba dyan, sinasayang na lang po ang oras o sinasayang yung oras sa pansariling interes lang. Sila lang po ang makikinabang dyan sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yung mga naghahanga dyan na magiging pangulo sa susunod na eleksyon, yan sila ang mga talagang gigil na gigil. Nilaan po talaga nilang oras nila dyan sa pagpapatalsi kay VP Sara Duterte at hindi sa pagserbisyo ng taong bayan. Tingnan nyo dito, di ba? Yan, ang laki ng problema ni VP Sara Duterte, ginigipit ng uso, pero tingnan nyo po yung programa niya. Tuloy-tuloy kahit napakaliit po ang budget. Tuloy-tuloy pa rin po ang libreng sakay. Kaya sayang, kung malaki lang sana siguro yung budget ni VP Sara Duterte, marami pa pong makikinabang sa libreng sakay nito dahil kakalat po ito sa buong Pilipinas. Kaso napakaliit po ng budget niya. At ngayon, kini-question pa, may mga tao dyan na may mga pansariling interes. Kaya ito, limited po yung mga ganitong programa ni VP Sara Duterte. Mga ilang lugar lang dahil nga kulang yan sa budget. Kunti lang po ang budget niya na ibinibigay sa kanya. Binawasan po, niliitan po dahil yan sa mga akusasyon nila na corrupt na si VP Sara Duterte. Yan mga gawa-gawa lang po yan. Tingnan nyo po yung yung mga nagre-reklamo ngayon, yung mga active ngayon na nagre-reklamo. Puro dilawan po yan mga kababayan. Puro dilawan po talaga. Dahil yung grupo nila, nagpapalakas po yan para sa 2028 presidential election. Mga dilawan po lahat yung maiingay ngayon dyan sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yung mga eskwelahan na dyan na sumasali,
Mga dilawan po yan, mga supporters po yan ng mga dilawan. Noon pa yan. Noon pa yan mga supporters na yan. Lahat ng mag-iingay ngayon, puro yan mga dilawan. Mga dilawan po talaga yan mga kababayan, yung mga nag-iingay ngayon. Dahil nga, nagpapalakas po yan sila para sa susunod na eleksyon. Gusto po talaga nilang maalis VP Sara Duterte sa politika dahil alam po nila, hindi po nila matatalo si VP Sara Duterte kapag pagdating ng presidential election kung makakatakbo si VP Sara Duterte. Ayan. Lalong-lalo na po si Risa Hontiveros. Matindi po talaga yan. Gigil na gigil yan sa impeachment ni VP Sara Duterte. Si Trillanes, si Dilima, si Ngiwi, tapos si Jukno. Yan, grupo po sila ng mga dilawan. Yan po ang grupo ng mga dilawan. Sila po yung araw-araw po nag-iingay sa social media. Yung mga eskwelahan na sumuporta sa mga impeachment ni VP Sara Duterte o sumuporta para ma-impeach si VP Sara Duterte. Mga dilawan supporters po ang mga yan. Kasi nagpapalakas na nga po sila sa 2028 presidential election. Gusto po nila, sila naman po ang mamumuno sa administrasyon sa Pilipinas. Kaya yan, sinisiraan po nila ng gusto si VP Sara Duterte. Gusto po talaga nilang maalis sa politika si VP Sara Duterte. Pero tingnan nyo, kahit anong panggigipit nila kay VP Sara Duterte, tingnan nyo po, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho. Tuloy-tuloy pa rin po. Kagabi, nag-umpisa na nanumpa si Chis Escudero. Sige, tumawa na sila, palakpak na sila dahil nag-umpisa na. Kung sabaga, nanalo sila sa round 1. Tapos mamaya, manunumpa naman yung mga ibang senador. Pero tingnan natin, pagdating dyan sa botohan kung itutuloy ba yung kaso o hindi. Malalaman po natin yan. Baka mabasura lang po yan, yung impeachment na yan pagdating sa botohan. Manumpa sila mamaya mga alas 4 yata o basta ngayong araw manumpa yung mga senador kasi kahapon o kagabi si Chis Escudero po kaya tuwang-tuwa na itong mga kalaban na gustong magpabagsak kay VP Sara Duterte. Pero hayaan nyo mga kababayan, hindi po yan sila magtatagumpay dahil yung mga pansariling interest lang po ang iniisip ng mga yan at hindi po para sa taong bayan at sa kasabansa natin. Pansariling interest lang po talaga ng mga yan ang gusto mga yan. Gusto po talaga nila sila na naman yung mamumuno sa administrasyon o sa bansa natin. Yan po talaga ang target nila. Hindi po yun para maglingkod ng totoo sa taong bayan. Hindi po yan totoo. Dahil pansariling interest po yan. Dahil ang impeachment na yan, isipin nyo po mga kababayan, kung halimbawa po matalo nila si VP Sara Duterte o makonvict nila, ang tanong natin, ano po ang pakinabang sa taong bayan sa ginagawa nila? Magmumura ba ang bilihin? Mawawala ba ang korupsyon sa Pilipinas? Lahat bang nanakaw na kaban ng bayan na naibulsa ng mga politiko ay mababawi? O di ba? Wala po tayong pakinabang dyan. Ang makikinabang dyan, sila ni Risa Hontiveros ang makikinabang dyan. Dahil may balak yan tumakbo bilang Pangulo ng Bansa. Sila po ang makikinabang. Dahil wala sila makakalaban na talagang matunog ang pangalan at suportado ng taong bayan. Kaya ginigipit nila si VP Sara Duterte. Yan, sila po talaga yung may dyan, talang gigil na gigil. Yung grupo ng mga dilawan po, mga kababayan. Hindi po yan totoo na sabihin nila na kagustuhan ng taong bayan na matuloy ang impeachment. Kaya nagalit si Senador Bato de la Rosa Sinasabi niya huwag gamitin yung taong bayan. Kasi sila ni Risa Hontiveros, sila ni Laila de Lima, ginagamit po nila ang taong bayan pag sila ay nagsisilita na kagustuhan daw ng taong bayan na malalaman ang katotohanan daw. 1,200 yung survey nila, tapos sabihin nila 78% ng kabuuang mga Pilipino pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kalukuhan. Pagdating sa comment section, tingnan nyo kung papayag ang mga tao, di ba? Mas maraming hindi o ayaw. Dahil wala naman tayong pakinabang dyan. Dahil ang totoong mga magnanakaw dyan, wala, nanahimik lang mga yan. Tuwang-tuwa na nga ngayon yan pag naalis si VP Sara Duterte. Baka magsiselebrate mga yan, sigurado. Magbubunyi ang mga yan. Dahil wala na pong pipigil sa kanila. Wala na pong matapang na pipigil sa kanila. Pero tingnan nyo ang Vice Presidente, tuloy-tuloy ang trabaho. Ayan tuloy-tuloy. Bagong open ito sa Tacloban. Buti pa si VP Sara Duterte, may palibreng sakay sa Tacloban. Si Romualdez kaya, may palibreng sakay dyan sa Tacloban. So yun lang po mga kababayan. Ano pong masasabi nyo dito? Na yung ini-impeach nila, ginigipit nila, tuloy-tuloy ang trabaho.
Samantala, yung iba dyan, sinasayang lang pong oras, pati pira ng bayan, ginagastos nila dyan sa impeachment na yan. Mas malaki pa yung gagastusin nila sa impeachment siguro kaysa dyan sa pira na nilustay daw ni VP Sara Duterte. Kwintahin nila yung gastos nila dyan, gaano kalaki. Pagpatayo pa lang ng building na gawin nilang court dyan, grabe na po. Di ba sinabi ni Escudero dati, 130 million ba yung budget nila? O di ba? Napakalaki. Napakalaki na naman yung pira ng bayan na ginastos dyan. Araw-araw na hearing pa nila, yung mga hearing pa nila dyan, di ba? So, kayo na po bahala mga kababayan kung ano pong masasabi nyo dito. Para sa akin, yung ginagawa nila kay VP Sara Duterte, pamumulitika lang po nila yan, paninira lang po nila yan kay VP Sara Duterte para maalis sa politika si VP Sara Duterte. Puro yan may mga pansariling interest lang.